po si Mr. D. At ako lang po si Mr. T. At ako naman si Papi J. Hello, I'm Miss L. You can call me Senorita. Hi, I'm Mr. D from Bulacan, ang inyong certified Bulakenyo. Ako po si Papi J, ang inyong singer mga awit. Pakaridandant ng pangalan. Kumusta ka naman, Tol? Gusto naman, uy! Ayos naman. Tayo May mga ano lang. May mga ano. May mga pinagdaanan lang lately, pero okay naman na ngayon. So far. Huwag mong tambayan kasi, padaanan mo lang. Dinaanan ko lang naman kaya katapos na eh. Ano ba to? Pag-ibig, ano ba? May sakuna ba? Ano? Sakon na. Pero okay na. Okay na. Hindi na kailangan i-mention pa. Ako, hindi mo na ako tatanungin ko. Masyadong private. Kung private. May Siyempre, guest tayo private ngayon. May guest tayo ngayon. Yan. From North Korea. Ay, hindi. South Korea pala. Oy, grabe naman yan. Paano ba? Listener ng Machong Chismisan. Aking hinila na guest. Si Ma'am Claudette. Hello, Wow. good evening. Wow. Ayan. Ano, napaka-sequence nung pag-on niya ng mic, no? Sabay on yung mic eh. So, Ma'am Claude, ikaw ang aming hinila para interviewin sa iyong buhay pag-ibig. Sabi nyo from North Korea ako, dito sa pond na to manggagaling yung yung missile. Lalabas dyan. Yung ba yan? Lalabas dyan sa may pond. Nakakatakot naman yan. Yun nga. Ang topic namin ngayon Tol, paano kung pala tayo ngayon? Ha? Paano kung? Pero much paano interviewin pa natin si Ma'am Claude. Sige. Si Ma'am Claudette ay papakilala po. Siya po ay nasa South Korea. Gano'n na kayo katagal dyan, Ma'am Claudette? 15 years. Mag-15 years. 15 Ay, wow. years? Ang tumal, 15 years. 15 years and yan nga, happily married. Ay, sana all. Happily married. Minsan happy, minsan hindi, ganyan. Uy, grabe. Ay, gano'n talaga. Ma'am? Mga ilang taon na kayong kasal pala? Yun. Same. 15? 15 years. 15. Ay, mag-15 years. Ay, diyan na kayo nagkakilala. Koreano ba? Koreano? Pinay din? Korean siya. Korean. Opa. Nakahanap ng tunay na opa. Nung hindi pa masyadong uso ang opa-opa. Meron na uso. Ano pa lang nun Gangnam Style pa lang yata uso. Pinapangarap pa lang ng iba. Wala pa rin. So, 15 years na kayo dyan. 15 years na rin kayo nag-reside sa South Korea, Ma'am Claude. Mag-15 Wow, years. tagal na. So, hindi mo narasan Ano yun? yung mga bako-bakong kalsada dito sa Pilipinas. Kakaloko naman. Amoy kimchi na rin yung hininga ko. Ganyan. Ano yung natanong mo, Papi Seryoso? J? Hindi, ano yan, ma'am? Tuwing kailan kayo nauwi kapag ganito? Siyempre, parang medyo challenging yung pag-uwi dito sa Pilipinas since residing na kayo dyan sa Korea. Dati naman every 2 years, parang ganon. Mm. Tapos first time ba namin na nakauwi na hindi, pangalawang beses pala na na Christmas season. Nung before pandemic, Ma'am tapos Claude, itong nakaraan. kimchi. Oo, totoo yan. May kimchi Ito. kami, oo. Oo, nag-over baggage nga. Nag-over yung baggage namin. Oh? Kasi meron kami yung pinakamalaking maleta. Yun, halos Kasi kalahati nun, isang buong puro kimchi. Yung asawa ko parang takot magutom. Parang takot magutom sa Pero naman, Pilipinas. Hindi pala pasalubong. Pagkain pala niya. Pagkain namin, tsaka parang yung mga tao din nga parang gusto ko yan authentic, tsaka masarap yung Sarap kimchi. ng kimchi. Dito kasi peke yung kimchi dito sa Pilipinas, no? Mabigat yung kimchi, naka-plastic na siya, tapos may styro. Tapos nilagyan pa namin ng mga gamit yung maleta.
over baggage na siya. Tapos kaya ginawa namin, nagtanggal uli kami, naglagay sa iba. Alog-alog tuloy yung maleta kasi yung kimchi itself pa lang ang bigat. Battle na Hindi, isang styro siya na parihaba. ang kulit, no? Tapos parihaba. Isang malaking kimchi. Oo, parang isang lagayan talaga na isang malaking box. Ayun nga, Ma'am Claude. Kami ay hindi naman sa nangingialam pero mangingialam na rin kami. Paano nag-start yung ganyan ka naman. love life nyo ni yung husband? Kami yung mga unusual. Siguro hindi rin sa mga Pilipino pero sa Korean culture, ganun na yun ever since. Parang siguro pagpalagay na lang isipin na lang natin na ngayon, sa panahon ngayon, yung mga hindi. Kung saan ba yung mga nagde-date, yung ganyan, pag magka-jowa. Date? Parang mga ganong app. Ngayon kasi, mga dating app. Date app, may app kasi by technology. Pero nung kami kasi, siya, Kay Ma'am Claude. Friendster pa to. Tao. ang tao ang nag-uugnay. May term para dun eh. Reto, matandaan. ganun. Yan, ganyan. Reto. Pero, ang lang sa app kasi, di ba, kumikita sila. Sa Korean side, kumikita rin sila yung tao. Parang Okay. siguro makikita nyo rin yan sa ibang mga Korean drama na merong matching, may nagmamatch talaga na minsan yung mga magulang pa talaga yung nagbibigay ng info ng mga anak nila para i-match yung anak nila. Kumbaga Pero old ang school na. kaibahan lang yung sa amin kasi, ang pinaka-goal talaga is mag-asawa. Unlike sa mga Tinder ngayon, hindi naman talaga asawa agad yung di ba? Minsan iba nga hook-up lang doon. Ano, Papi J? Papi J, alam mo ba yung Papi J? Mas Tinder na yan? Hindi. Hindi. Hindi ako gumamit kasi ng ganyan. Parang Yung swipe daw, ganun. Minsan, Swipe? swipe left, swipe right, hindi ko alam. Na-curious ako sa ganyan. Naggawa ako ng natakot ako kasi kailangan pa pala ng totoong picture. Tapos parang nakalink ba siya sa Instagram? Okay. Hindi ko matandaan. Binura ko na siya, pero yung parang pagtapos noon, kasi natakot ako baka may makita kong may kakakilala sa akin. Yung kapitbahay mo nandun, no? Na-swipe ka. Tapos nung binura ko siya, nagkaroon ng madaming yung obvious na nagfi-phishing sa Instagram. May lalabas siya, tapos may mag-a-add sa'yo, ganun. Natakot ako. Okay. Nakuha na din kasi yung Hindi ko alam kung kahit binura na siya, kung nandun pa din. Alam ko parang nakalink siya. Yan na kasi Na-curious lang. Sa ngayon kasi... Hindi nyo nantanggal yun? Hindi ko sure. Hindi na. Yan, tama, di tayo nagda-download ng mga ganyan, Papi J, no? Balitaan nyo nga ako pagka Hindi ako nagda-download ng ganyan, gagi. Oo, kasi hindi sa akin, parang hindi siya kailangan mag-download ng ganyan, ma'am, kasi masyadong social life si Papi J. Lagi nasa mga wedding yan eh. pala. Oo. Habang kumakanta, may Tsaka kumikindat-kindat sa kanya, gano'n. Hindi. Hindi ako ganun. You can call me old-fashioned, pero parang hindi kasi makita yung pagiging genuine ng kapag nandun sa mga sa app eh. Oo, pipilitin nyo lang maging genuine. Although syempre, hindi naman natin pwedeng i-judge, di ba? Oo nga, hindi na. Oo May mga success story naman sa mga ganyan. Of course. And dun nga. Pero, sige, Papi. Sige. Ikaw muna. Hindi, wala. Wala na. Ikaw na. Nawala na sa isip ko sasabihin. Di doon. Nahiyain ako eh. Nahiyain. Doon pala kayo nagkakilala. Paano naman yung pag-a-adjust nyo sa culture, Ma'am Claude, after nyo lumipad? Sabi nga ni Jessica, so lumipad ang aming team. Oo. Sana lahat nakakalipad. Nung bago naman kami magkakilala ng asawa ko, meron akong experience sa pagtira sa Korea kasi nakapag-work na rin ako sa Korea. Actually, galing pala kayo kaya pala. Tsaka parang hindi ko alam kung college ba ako noon or high school. Meron akong napanood dati sa Itbulaga yung yung contest ng Big Four. Big Four is yung parang sayaw siya. Okay. Merong May ibang bansa.
sobrang luma natin, no? Ay, ako pala, ate ako sa inyo malabag. May mga dance contest nun na may kasama ibang bansa. Ang Oh, galing ng Korean, tapos ang pogi. Hindi pa uso ang K-pop nun. Tapos, nung Oh. napunta ako ng Korea, nag-work. Okay din naman yung culture nila. Parang parang para sa akin, okay na, parang hindi na nakakashock siya nung naging kami ng asawa ko. Kumbaga, konti na lang yung adjustment. Tsaka parang nagustuhan ko na, parang okay mo ba lang. Kung ano lagi, yung mga Pilipina, gustong-gusto nila makita yung mga K-pop artist, ganyan. Si Ma'am Claude, sawang-sawa na sa kanila. Eh, Ganyan hindi. lang. Tsaka syempre, meron ng residing OPA eh. Oo nga, may OPA na may sariling OPA na eh. Oo. Pero namimiss mo Pilipinas, Ma'am Claude. Oo naman, kahit kauuwi ko lang. Ay, kakauwi lang pala. Next Eh, time mo, ganito, ma'am. kimchi Oo nga. Sure. For 15 years pala, madam. Ano yan? Parang, paano yung naging adjustment nyo dyan? Kasi, unang-una, feeling ko kasi, syempre, bukod sa culture, pati language barrier nyo, naging ano nyo yan eh. Naging hindrance nyo yan eh. Kasi, kung mapapansin natin, di ba? Especially kapag interracial, pag yung ganyan, parang magkakaibang lahi yung nagano. Parang ang hirap, sobrang tindi ng struggle when it comes to Tapos mababalitaan namin kayo 15 years. Baka paano yung naging sekreto nyo diyan? Paano ko nasikmura, ganon? Grabe. Hindi naman, paano yung nasikmura? Okay na yung term Naging eh. sekreto, yun, naging sekreto. Mabait tayo Tama, ngayon, tama, mabait tama. ka. Yeah. Ano naman, kasi, di ba, like sinabi ko rin kanina, medyo may background na rin ako about sa culture ng Korea. Parang na-experience ko na siya. Pero, iba pa rin talaga yung kapag pumasok ka na sa pag-aasawa, yung meron ka ng kapamilya na na Korean. Especially na ikaw yung babae. Tapos, may tinatawag nga dito na she world, ibig sabihin yung she is yun yung tawag sa mga in-laws ng yung ako babae, tapos yung mga in-laws ko, she ang doon, ang dinudugtong, tapos world. Medyo lalo na sa part ko, kasi yung asawa ko medyo may pagka-probinsyano, or talagang rin yung Kumakardo ba to? kapit Hindi, nila joke lang. sa culture nila. Medyo hindi man sa prejudice, yung maano talaga sila sa culture nila, simula yung mga ninuno nila, kaya ganon. Medyo mas mahigpit. Hindi pa sila yung medyo ano ba yun? Liberal ba? Hindi naman liberal. Hindi naman, medyo liberate. na western kumbaga mo. Tsaka sa health na rin ng mga nauna sa akin na nandito. Yung sa lugar namin, kasi lalo sa lugar namin, hindi madami yung mga nandito for work na Filipino or Filipina. Nung bagong dating ako dito, halos lahat sila is talaga asawa ng Korean. Okay. So, sa health na rin siguro nila, kaya siguro ganon. Nagkaroon na rin kayo ng community dyan, Ma'am Claude. Kumbaga. Meron na. Grabe, no? Success story, no? 15 years, no? Oh. And Sana counting. At hanggang ngayon, sinisikmura pa rin. Long way to go. Parang bagito pa yun para sa iba compare sa akin, yung 15 years. Ay, sa totoo. Pero kasi, di ba? Especially sa panahon kasi ngayon, pag sinabi natin when it comes to yung sa marriage, pag sinabi nating marriage kasi, it's very heavy. Heavy burden, heavy toll ngayon yan, especially sa panahon ngayon. Kaya parang ang daming takot sumubok, although especially dito sa Pilipinas kasi walang divorce, ganyan. Diba? Tapos ang daming ayaw sumubok kasi nga syempre, hindi siya yung parang kanin lang na kapag sinubok na initang ka, parang iluluwa mo, diba? Kaya parang sa sobrang bigat ng usapin na yan, parang ayaw mag-risk ayaw mag-risk mag-asawa, mga ganyan. Nagsasettle lang sila for living in, parang ganun.
dumadami na rin yung ganyang cases dito. Kaya nga ang problema din ng buong Korea is yung bukod sa konti na yung nag-aasawa, wala na rin masyadong nag-aanak. Ay, okay. Alam ko, base sa survey, dati laging number 1 yung Japan pagdating sa birth rate. Ngayon, Korea na. Grabe. Parang takot na sa mga responsibility ang mga tao ngayon. Parang naging conservative Oo, na sa parang hindi lang din sa conservative, ayaw na rin nila mawala yung anong meron sila kasi lalo na pag babae. Pag babae kasi pagka nagkaanak ka, hindi katulad sa atin na maternity leave ka lang tapos after ilang months makakabalik ka, di ba? Ganun sa atin. Dito kasi talagang kailangan mo mag-give up sa work mo kasi kailangan mo pang alagaan yung bata kasi hindi naman din uso dito yung yaya, ganun. Ay, ganun. Okay. Halos mga 2 years. Tapos ayaw din ng mga babae ng after 2 years, babalik ako sa work, magsisimula na naman ako ng panibago. Parang ganun. Kaya minsan yung iba sinisisi nila sa babae, ayaw nila kasi may hirapan na naman uli sila makapag-socialize sa lalo na sa work. Grabe, nila, yung traditional way nila. Kaya tama rin, Ma'am Kulod, sa Japan din mababa na rin yung parang yung mga lalaki at mga babae doon. Parang hindi kahit nila makipag-date. Parang yung mga tao kasi doon, iniwasan na rin nila makipag-jowa, kumbaga. Mababa mo na yung population nila. Pero at least nga sa Japan, medyo matagal na panahon na nilang problema yon. Parang unti-unti lang siya. Tapos ang problema pa, yung matatanda, mas madami ang population kasi nung baby boom generation, yun yung madaming tao, di ba? Sila yung matatanda ngayon. Tsaka siguro dahil sa ganda na rin ng technology, lalo sa healthcare nila, kaya mas tumatagal yung buhay nila. Kaya ganun din sa amin, parang mas madami yung population na ng mga matatanda. Yung mga yung mga ginagawa sa kanila? Stem cell, kumbaga, sa Japan. Stem cell? Parang hindi ko, yan na. Ano ba yung ini-inject ba yun para pampabata? Parang ganun. Meron ganun eh. Stem cell, sorry naman. Stem cell. Mainit. Mainit yan. Naisip ko tuloy agad sauna. Mainit yan. Sauna tuloy naisip ko. And ang tanong kasi natin ngayon, Ma'am Claude, hindi ko na sinabi sa isa. Ang episode na to walang letter dahil wala na kami nakukuha ng letter. Tagal na wala eh. Tagal na wala. Ang episode na to ay parang kay Sir McCoy lang din na paano kung ang tanong, Papi Jake, paano kung makakasakay ka ng time machine? Paano kung makakasakay ng time machine tapos? Saan ka pupunta, Ma'am Claude? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Saan ka pupunta o anong time ka pupunta? Saan at Pwede. Kailan? Oh, yes, Ma'am. Usapang to O, si Papi Jake na daw muna. Ayoko Ikaw lagi inuuna, no? Kayo muna. Hindi ako, kung sakali man, siguro gusto ko kung balikan yung yung tipong nasa time machine ka lang di ka bababa. Gusto kong puntahan yung World War II eh. Ayoko ba? Siyempre, gusto ko masaksihan yung digmaan mismo. Samahan no? Tamaan pa ng bomba yung sasakyan mo, hindi ka makabalik. Hindi yun, kasi may barrier yun eh. Alam mo yung katulad nung kay Trunks. So yun yung pupuntahan mo? Yun na talaga? Depende. Basta yung mga very meaningful na scenery. Yung mga ganyan. Sa totoo lang yung pagdating sa yung mga time pa. Kakanood ko ng mga kakanood ko sa The Flash, kakanood ko sa mga yung tipong parang ang hirap kasi kapag kunyari, mali natin, totoo nga, di ba? Yung ganyan. Yung tipong makaapa ka lang ng dahon, magkakaroon ng konting changes yun sa metaverse. Magkakaroon ng time paradox, di ba? Mahirap na. Kaya doon ka na lang sa loob ng time machine. Kumbaga yung Papi J sa ibang panahon, hindi kumakanta, ganun. Baka dancer, baka pokpok.
Grabe ka naman. Yung Papi J sa panahon na to, Sumasayaw-sayaw sa ano. Sumasayaw kumakanta, sa Adonis. kumakanta sa Bigo Live yung Papi J doon. Nag-hot live. Uy, grabe ka naman. Hindi ko naman ginagawa yun. Hindi, Sayaw-sayaw yung lang iba ako. nga, yung ibang nasa metaverse sa Papi J. Ako naman, Nag-hot una live. kong pupuntahan yan, syempre, ang una kong kukunin sa future, sa pas ako pupunta, tama ba? Sa future ako Oh, pupunta. Tapos kukunin ko agad yung dyaryo ng loto. May dyaryo pa ba dun pag sa future? Hindi naman, Parang siguro patanggal na rin yung gusto ko dyaryo lang ngayon. gusto ko makukuha yung mga winning numbers ng loto. Di ba? edi, Huwag ka masyadong tignan mo lumayo lang ng sa mga future, ano. mga 1 linggo lang. Ayun, 1 linggo lang para mabilis mo makuha. tapos Oo. nung nakuha ko, no, may nagalaw ako na iba katulad ng sinasabi mo, Papi J. Hindi nanalo yung mga number. Hindi, kaya pag kayo, kunyari, di ba, pumunta ka ng future. Tapos, kailangan malaman mo kung kung kailan lalabas yung result ng bola. Oo. Tapos, kapag nakita mo, nasilip mo yung dyaryo, tignan mo lang, wala kang hahawakan. Titignan mo lang. Para wala kang Ano siya. magulo. Kakabisaduhin mo. Pero dapat meron kang i-record mo sa cellphone mo, picturean mo. Okay. Ito pala yung ano. Tapos, taya ka na. Balik ka na. Basta huwag mo kakalimutan yung gasolina ng time machine mo. Hindi nakabalik eh. 1 Oh, way hindi ka lang makabalik. pala. Kala ko kakabisaduhin tapos nauntog ka doon sa time machine, wala na. Nakalimutan mo na yung numbers. Ikaw, Ma'am Claude. Dapat ka Mukhang sana. maani yung kay Ma'am Claude eh. Yung gustong balikan, gustong puntahan. Ako, siguro, yung pwede na akong mga legal age, 18, ganyan. Yung pwede ka nang bumili ng stocks. Hindi pa naman uso nun yung hindi pa masyadong Oo, malaki yung nga pala. Yun talaga yung sa aerospace, yung sa may-ari ng Tesla ngayon, di ba? Hindi pa masyadong uso yung computer nun. Pwede ka pang magkano lang yung bumili ng shares nila stocks. nun, no? Siguro mga Oo. 10,000 pesos lang. Saka wala pang tiwala mga tao noon sa computer and internet. Diba? Oo, wala pa. Alam ni mga Bitcoin, hindi pa nga kilala nun. 2009? Alam ko ang Bitcoin 2009, walang pumansin eh. Ang unang Bitcoin nga nung binenta, pinambayad sa pizza. Pizza, Oo. Tapos worth 10,000 Bitcoin. Kung hindi niya pinambayad yun, napakayaman na niya Diyos ngayon. ko. Magkano ang isang Bitcoin ngayon? Huwag natin basta 1 pag-usapan. million 1,700,000 yata, ganun, parang ganun. Ayun po mga kaibigan, pinaprocess po ng ating IT guy. Naging Grabe! kalahati ang 1.3 million eh! Pero noong 2013 nakabili ka lang, 20,000 pa lang yan eh. 2013, Meron nga eh. 20,000. Parang ang nasabi sa akin ng Bitcoin before, parang mga nasa halagang ang isang 1 Bitcoin is 350. 2012 siguro, 11. Ganun. Sayang, no? Diyos ko, no? Kung nalaman ko lang yung ganyan. Paano Nag-ipon ako ng Bitcoin. Paano kakamadali mo, bumalik ka sa future, bumili ka ng stocks, kahit anong stocks na lang, kaya lang ang nakuha mo, ABS-CBN. Patay. Isang ABS-CBN. Pero babalik ka dun sa bago sila mawala para mabenta mo na. Hindi, ma'am. Hindi. Kaya lang napunta ka doon sa nawala na sila. Grabe rin yung baksak nung investment ng ABS-CBN. Usapang stocks na yan. Usapang Usapang pagyaman na to. Dati pag-ibig lang, ngayon pagyaman na. Minsan okay din isipin, rin natin to sa mga next podcast natin, no? Ibang topic naman. Kaya nga. Diba? Kasi minsan bukod sa di ba? Kasi syempre, about sa buhay naman yung pwede nating itakil, di ba? Kaya nga, naging topic na minsan natin. Nga, walang kakwenta-kwenta yung ghosting. Minsan nga, walang kakwenta-kwenta podcast natin, di ba? Pero on a serious note talaga, kung time machine, babalik siguro ako nung 5 years old pa lang ako, ganyan. Ano yun? Anong meron ng 5 years old? Nagka-peklat ka ba, Ma'am Claude? Gusto mo bang mawala yung peklat na yun? Ganon? Bago pa magkaroon ng sakit yung tatay ko. Okay. Wow, iyakan to. Iyakan na, seryoso? Bago siya magkasakit, para pipigilan ko muna siya
inom-inom. Ah. Tsaka na siya tsaka na siya mag-inom-inom kapag pwede na rin akong uminom para sabay kami. Parang iniisip ko, parang ang sarap siguro pag yung legal age na ako. Tsaka hindi naman ako pala hindi pala inom na rin pala ako dati. Ilalabas ko video nito, Papi J. Umiyak si Yung Ma'am parang Claude. ang sarap yung mag-iinom kami, magtatay, tapos pati mga kapatid ko. Naisip ko lang, nung isang beses, di ba nga nung umuwi kami, tapos yung mga kuya ko, lala. Oo. Oo. Pero ano, Time machine. paano ko ba tatanong? Pero kung hindi mo mamasay, Ma'am Claude, paano ba siya namatay? Or ano? Namatay? Or... Cancer sa atay. Okay. Nung panahon na yun, wala pang Panong gin masyadong ba to? cure sa ano. Panong gin? Gin ang iniinom? Or... Hindi ko na halos matandaan Kasi talaga. sa mga province, marami talaga namatay sa gin eh. Mm. Yung mga ininom At nila. saka ano kasi, ang halos natatandaan ko lang talaga sa tatay ko. Kasi nga 5 years old lang ako. Yung pinaglalaroan pa ako ng tatay ko na ano, 'di ba nakatayo siya sa isang lugar. Tapos syempre matangkad nga siya. Yung hawak lang ako sa binte, tapos makikita ko ibang tao na pala yun. Talagang sinasadya, lilipat siya. Wow. Para lituhin ako. Ganun pa siya, ganun ako kaliit, tapos ganun siya katangkad. Yun. Ang lit mo nung bata. 5 pa lang naman yun eh. Bigla. Papi J. Kakanta ka na mas nakakaiyak. Dance with my father again? Ba mga ganun? Di ba? Pwede. Kantayin natin mamaya. Di ba? Sige. Wow, yay! Sige. Hi mga macho at sexy chismosa. Ako nga pala si Makoy, ang inyong corporate slave. At ako nga pala si Ingo, ang inyong corporate lackey. Nabalitaan nyo na ba yung pinakabagong chismis? Nandito na kami ngayon sa Podcast Network Asia. Oo nga, kaya samahan nyo kami sa longest Longest? running Tayo yung pinakamahaba? comedy podcast sa buong Pilipinas. Di ba pag longest, yun din yung pinakamahaba? Oo pare, tayo yung pinakamahaba. Ang macho chismisan. Dahil lang tunay na macho, Chismoso. pag longest ba, tayo rin yung pinakamatigas? So yun, Papi J, ano bang makakanta mo dyan para kay Ma'am Kulot? Ayun na. Total. Pahiyakin natin lalo si Ma'am Claude. Wala lang. Wala na ako masabi. Hindi kasi syempre kapag dating sa ganyang bagay, parang nakakatuwa na meron kang i-dedicate na kanta para sa someone, especially sa mga ganito. Tapos, alam mo na, yung parang mapapareminis ka din. Kaya minsan kapag sa weddings, yung first time na nasumampa ako sa pagiging wedding singer. Emotional ako before eh. Naging emotional ako when it comes to yung mga traditional dances. Sa mga traditional dances, especially pagdating sa sa parents dance. Naging emotional ako doon. Yung mga first time kong gumigig nun. Pero ngayon, wala na. Tugtog pera na lang. Sanay na. Kanta pera na lang. Wala na emosyon. Ganun. Pero, kidding aside, pero kapag ginagawa ko lang naman yung mga ganun, yung kanta pera, pag nagmamadali. Yung sobrang natetense ka na, yung ganun lang. Pero kapag sobrang na-enjoy ko yung event, ayan, talagang nananamdam ko. Pero hindi na katulad before na, yung pagdating sa mga parents dance, hindi na katulad before na na-amaze ka pa, habang napapanood mo. Na-amaze pa. Oo. Parang I'm used to it na. Lalo na pag nagsasalita yung best man, yung dedicate ng Ay, wala akong pake sa mga ganun. Yung best man, ako yung sabi ng best man, ako yung unang nanligaw sa asawa mo, ganyan. Basta ang gusto ko mangyari, makauwi na kami. Nakakainis sa dedication yung yung alam mo na yun, yung ganun sasabihin, alam mo na yun. Anong yun? Alam mo na yun. Wala nga kaming idea, kaya nga kapitan. Pinag-isip pa ibang tao. Yung hindi ka close. Parang ano yun? Ano bang ano yun?
Yung tatanungin mo pa doon sa mga Magkababago. kamag-an, Alam mo ano na yung yun. sinasabi niya? Pambihira. Sa ulo. So ito na nga, Miss Ayan. Claude, ito. I'll be singing this song for you. Ayan. First time to na mangyayari dito sa podcast na ide-dedicate natin to para mismo sa ating ano. Kasi usually parang ano lang eh. Sa mga podcast namin before, madam, ano lang eh, parang dun sa mga sa mga nakaka-relate dun sa mga puso-puso, mga ganyan. Mhm. But this time, this is for you. Sana Maxo. G. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. I would love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way, I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I fell asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never end. Yes, I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I listen outside her door, and I hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Ooh. Every night I fall asleep, this is all I ever dream. Yeah. All right. That's for you, madam. Grabe. Wow, smooth. Thank you for doing the unusual. Kasi sabi mo nga, hindi usual yung Yes, ganito yung madam. dinededicate Hindi sa usual. ano, di ba? Parang dalawang pa lang yung guest natin na
si Mako pa lang yung ano, no? Ay, hindi Yung, rin eh. Hindi rin pala hindi rin. Hindi rin dedicated song yung kanta. Okay. Request niya yun eh. Oo, request. Oo. Request niya Feeling yung ko, song. feeling First ko naman time. special ako. Oo, siyempre dapat yung Wala mga ba? bagay sa background yung ano, dapat. Oo. Eh, tsaka napansin din naman namin, ma'am, naging emotional ka dun sa paano kong ng segment natin. Ay, Oo nga, no? Ang galing, no? Actually, naisip ko lang bigla yun eh. Dapat iba eh. Pero nakita ko na sabi ko, mas maganda yung time machine. Parang first time. Kasi natanong natin paano kung ano, mananalo ka sa loto, ganyan. Tapos yung kay Sir Makoy nga eh, paano kung magugunaw na yung mundo? Nang sumagot ka, aanin mo ng baseball bat yung ano, yung bulalakaw. Sa episode, tawa ako ng tawa. Anong episode nga ba yun? Mabalikan Last ko nga year. yan. Oo, season, Last year. last year yun. Season Last year 2, yun. season 2 natin. Yun Kasi yata madam yung ngayong huling episode nyo eh before kayo season break Mag-hiatus. or annual break. annual break, ma'am, kasi 2023 na kami nag-resume. Actually, second After a episode year. namin. Yung nag-notif na sa akin si Anchor, get your podcast, ano. Ayun, Ma'am Claude, thank you for sharing your life yun. So sa mga listener po, no, maraming success story lalo sa Japan or Korea. Success love story. Nax. Oo. Minsan, hirap nung ganyan yung talaga eh. Sa 15 years eh. Siyempre, naniniwala pa rin naman ako. Marami pa rin mga struggle to si Ma'am Claude. But I know na pagtatagumpayan naman lahat ng yan. Kasi siyempre, 15 years na yan. Hindi na, Medyo, keep on moving na lang. Matindi Moving forward. Habang ang mag-aasawa, lalo na mag-asawa, kapag habang tumatagal kayo, parang mahihirapan na kayo maghiwalay, hindi sa kung ano pa man. Pero parang pag tumanda tayo, maghihiwalay pa tayo, lalaki na yung mga bata. Sino pang magkasama? Parang ganun ba? Tayo na lang. Kaya nga sabi nga nila, pag mag-asawa kayo, of course, kapag nagkaanak kayo, parang, lalo na pag babae ka, yung mother's love, parang mas yung attention mo sa anak mo, parang feeling mo tuloy siya yung number 1 sa buhay mo bago yung asawa mo. Pero dapat, yung totoo lang daw, dapat talaga mauna yung asawa mo kasi pag lalaki din yung mga bata, magkakaroon din sariling pamilya. Kayo na lang talaga mag-aasawa, magtitiisan. Oo, sa dulo kayo na lang yung magkukuha ng ng pustiso nyo sa rep, gano'n. Yung pustiso ko sa rep. Pero sa totoo lang, yung adjustment period ni Madama, hindi lang sa adjustment period eh, kasi syempre yung yung kung paano niya yung acceptance period syempre sa attitude ng kanyang may bahay. Tapos sa mga in-laws pa. Isipin mo na lang tol kung paano yung yung naging struggle dito ni Ma'am Claude. But still, 'di ba? 15 years. Yun nga lang para sa parehas na Pilipino, parehas na Korean. 'Di ba parang meron pa rin silang hindi pagkakaintindihan. What more kung yung magkaiba ng talaga. Yun nga yun yung matinding struggle. Yun ang mahirap doon, oo. Kaya nung una, ano ba? Pero medyo pa-English din naman yung asawa kong, cute nga na mag-English eh. pero parang mas, dapat pala hindi ako nagpretend na lang ako na hindi marunong mag-Korean para ma-push naman din siya. Ngayon kasi parang masyado siyang komportable, hindi Tagalog ka konti. Pero siguro, niya sa naririnig niya kasi. Ganon. Pero yung madami, katulad na lang ng dumating ako dito na Catholic, tapos yung asawa ko pala parang medyo atheist. Sinasabi niya lang na siya, na wala siyang religion. Pero marami din sa mga Korean din ng walang religion, pero mas siguro parang naging culture na sa kanila yung ng turo ng Buddhism. Buddhism. Okay. Especially yung pag makakakita kayo ng drama or yung mga movies nila, yung mga nagyoyosi, di ba naka-blur? Or yung mga artista nila, hindi masyadong accepted yung may mga tattoo. Okay. Kasi parang yung pangaral din daw ng yun, ng
Buddhism na ano, na yung katawan mo, parang your body is the temple, parang gano'n. Sagrado. Yung gano'n Same, yung same. sagrado Same yung sa ano, pagiging yung ano. katawan mo. Oo. Yun, parang yung gano'ng culture na yun actually. Hindi kahit sabihin natin hindi siya active na ano, Na Buddhist. Buddhist, kahit sa buong bansa kasi pag ganyan pinapalabas din sa TV, bine-blur siya, 'di ba? Ganyan. Naging Tapos kaopisina din kasi akong Buddhist. Ang haba pala ng holiday nila. talaga ba? Yung holiday na yung naglalakad daw si Buddha sa parang 2 weeks ata siya. Buddhist from anong siya Myanmar. country? Burmese. Hmm. So, Ma'am Claude, kung may nakikinig sa atin na, kunwari, kung meron man nakikinig sa atin na magjowa na Korea and Filipino, ano ma-advise mo sa kanila? Kung sila ay nag-i-start sa kanilang Huwag relasyon? nyo na ituloy. Wow! Ang galing. Ang galing. Huwag ituloy. Sama! Grabe. Hindi naman. Huwag Hindi ituloy, no? naman. Hindi. Una sa lahat, kahit sa anong relasyon, lalo na kung ibang lahi, mas lalawakan nyo parehas. Dapat talaga yung pangunawa nyo. Yun, pang-una. Tapos, ano pa bang kasi siguro, ang hirap kasi mag-isip ngayon, kasi siguro dahil sanay na ako, siguro pagka umpisa pa lang ng relasyon namin, tanungin nyo ako, baka mabilis ko masasagot eh. Siguro dahil sanay na rin ako, hindi ko na ma-identify kung ano yung parang unusual para sa ating mga Pilipino. Ayaw nga pala, no? Parang feeling ko ganon. Sige, hanap po kami. Ibang guest. Wait, hanap ako. Saglit lang. Yung bago lang. Yung bago lang. Yung bagong kasal lang, saglit ka. Hanap na ako Yung bago sa lang, wait contact lang. list ko kung meron Ano dito. tayo sa Yun, ito pa, habang nasa ko pa. Yung may kasabihan sila dito na kapag ikaw, lalo na pag babae, pag kinasal ka na, yung kaluluwa mo, yung parang kasabihan to, itinatranslate ko lang. Pag namatay ka, yung kaluluwa mo o yung kung magmumulto ka, doon ka na sa pamilya ng asawa mo. Ibig sabihin talaga yung soul mo nandun na rin kasama sa ng asawa mong lalaki. Okay. Oo. Yun ang ibig na. sabihin nila. Katakot. Nung sinabi nga sa akin yun, Lola, galawin mo nga tong baso. Ops, hindi ako yung lola tapos apo mo siya doon siya sa sa kabilang side. Tinatawag ka sa kabilang side. Oh, hindi na ako sa inyo. Hindi na ako bulto sa inyo. Doon kayo. Dito lang ako sa side ng asawa ko. Pag tumanda ka, daming nandun daming multo sa bahay niyo. Dito lang. No? Paano kung yung isang pamilya puro babae yung anak tapos nakikipag-asawa na, di wala nang multo sa kanila. Oo, nakaiwas na. Oo. Ganun siya. Pero yun, Ma'am Claude, congrats sa inyong love story, Nax. Sana all. Salamat. Bata pa naman kayo But, si Papi J, bata. Wala pa ako. Wala pa akong 30 eh. Ito, wala na to eh. Kakatalon lang. Grabe ka naman. Kakatalon lang. Ayan. Okay na. Okay na. And that concludes ayun para sa ating mga listeners, guys. Muli maraming salamat sa pakikinig. Nasaang panig man kayo ng mundo, saang sulok man kayo ng mundo. Muli maraming salamat sa pakikinig. At sana subaybayan niyo pa rin po ang Hindi Kalalang Podcast. Sir D? Post. Yun, follow nyo kami sa aming social media sa The Hindi Kalalang Podcast sa IG. Baka mo promote ka, Papi J? Hindi na. Wala na. Hayaan mo na. Thank you sa pag-guest, Ma'am Claude. Yes. From North Korea. Ay, South Korea. And muli sa ating mga listeners, muli kami nagpapasalamat at sana subaybayan nyo pa rin po ang Hindi Kilalang Podcast. Ako nga po pala si Papi J. Ako naman si Mr. D. Ayan na!
What's up, people? Welcome to Architalk Podcast. And we are live, folks. Architalk Podcast is your listening pleasure podcast sa mga puyat, sa walang tulog, at para sa deadline. What else more? What else? Basta sa amin, ang Architalks Podcast, ano lang to, for unwinding, ika nga. Kasi nga, syempre, alam naman natin ang mga work natin sa office or mga estudyante, syempre, we are always stressed out. Lalo na siguro kapag meron kayong mga deadline, and of course, you're looking for something na magising-gising ka kasi syempre, alam mo naman tayo, it's either nagpupuyat sa plate, ano yung mga tamad dyan 3 days before, or pag sa office talaga, yung mga sunod-sunod na deadline, minsan 2 to 3 projects, sometimes 4, di ba? Kaya, alam mo na, medyo stress out tayong lahat. Kaya kailangan natin ng pampagising. Tama ba, Mau? Uy! Gising ako eh. Mag-agree ka, Mau! Mahirap, parang nagkasalita ako mag-isa. Wala pa akong co-host dito.